Sus tubor. Kanang tawag nila kusong ba to? Kabalo na siya na siya pero dili yun magsuri. Dili yun makaingon, please forgive me. Dili makarinis forgiveness, sus tubor. Women, grabe na sa gamay ng utang. Pero pasagdan na ito. It's enough na maka-erode sa atong kapilya o sa atong marriage relationship. Now, let's me go back to the passage na akong kuha naman ito na tungod lang sa termite akong gihatag sa inyo. As an immovable structure stands in a solid ground. So our hope and faith in God must also have a solid foundation. Sabi mo ni Apostol Pablo sa passage, the whole chapter 15, kung siya yung dinaiskutan niya, Paul says in this chapter, our foundation sa atong pagpangalan sa Ginoo is the resurrected Christ. Ang nabanhaw na Ginoo, nabanhaw na Kristo, mo atong pundasyon sa atong pagpangalagan. Sama sa ka-structure, sama sa ka-building, pinahanglan na nahiluna o mayo ang atong pundasyon sa pagpangalagan natin. Importante kayo ang mga tekyo na. There's an old hymn diya sa Broken Book written by a pastor named Edward Booth in 1834. Grabe ka kung kayo naging. Anong hymn niya gisulat. Kay Pastor man siya, but when he faced a difficult situation, difficult problem in his pastorate, he made an affirmation. Kaya nagkatupang siya, grabe ang problema sa iyang pagpamastor, lisod kaya ang sitwasyon. Naging mo siya affirmation na sa pagsulat sa hymn, kanang affirmation that his hope is built upon the rock, and that is Jesus Christ. Kabalo kung saan ang hymn niya isulat, humon kayo. Ang title is The Solid Rock. Women, tanawa sa screen. Ang first stanza, ang iyang affirmation. Listen to this. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not, tingnan pa niya, I dare not trust my sweetest prayer, but wholly lean on Jesus' name. Puro, grabing deklarasyon sa puro sa on Christ the solid rock I stand. No other ground is sinking sand. No other ground is sinking sand. Grabing declaration sa iyang pundasyon sa iyang pagtuon. Bisan di puso-puso siya sa problema. But he affirmed na si Jesus na ang pundasyon sa iyang pagtuon, paglaong. Kunya, ingon pa niya, on Christ is solid rock I stand, no other ground is sinking sand. Gusto ko mga women, before I proceed to the second point sa first, gusto ko, we also maghimupuntag deklarasyon, affirmation, ano na puntag. Let us just read this together. O pwede ko lang siya ng katahong mamaya, no? Kay, grabe kayo kanyang isot tidre. Women reading, let's read it together. The solid rock. Ready, go. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust my sweetest frame, but wholly lean in Jesus' name. on Christ the solid rock I stand. All other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. Kapag mo, kaning iyan ko na ang kanta, tigong daw mo palihaw tanan. Before mag-proceed ko sa unahan. Anyway, hindi kaya taas akong wali. But let us declare, let us also make an affirmation na rin mabuntan. Women, wala na bila at atong pundasyon sa atong kinabuhi. Ang atong hope is built on Jesus Christ. Let's sing that song. My hope is built on nothing less. Pusko na ito pagkanta. Ready, go!
You have made an affirmation karon nga buntag. Yes, the Lord Jesus, ang atong pundasyon, ang sulit na, what na gawin, di ta maundol. Grabe, di ko na nga itong baruganan, diha kang Ginoong Jesucristo. Let me proceed. Ang sika na to, no? If we want to be strong and immovable, we should see to it that we stand on a solid ground. Ang pagtumuba sa mga women, nakapundar pa sa gitawag o solid ground. For what purpose? Nganong kinahanglan mag-stand on solid ground? Nganong kinahanglan mag-strong and immovable? For what purpose? Kung sa may tuyo sa Ginoo, sa tuyo ni Apostol Pablo, nagsulat siya, in God's kingdom, there are works for you to do. Kung saan ang himod sa ikaduhang nga punto, always abounding in the work of the Lord. Always abounding in the work of the Lord. That's the second point sa punto na Tagalog pagtagal. Pabinaw mo mga kaisunan, mga women. The Christian is alive, filled with work for the Lord. Remember this, you are saved to serve. This is the reason why women need to be strong and immovable. Kapag dukuan you have many things to do. Dandan kayo, ang mga women dandan kayo trabaho. Just imagine, your works at home. Una-una gagawin yung trabaho sa inyong paliwanag. Why pagkatapos-tapos? Why pagkamurot? Mahuman ka parinig, tao-tao na po sa likuron. Grabe kayo, no? Grabe ang inyong trabaho. As a mother, as a wife. Kunya, paminaw mo, many of you are having full-time job. Kabalukuhan natin, ganyan kayo rin sa mga women. Nasa gobyerno, nanguban ninyo, nasa lipid. Yan, grabe tayong demand sa tayo. Labi na doon sa bagong administrasyon karon. Every now and then, pinatawag mo, grabe ang trabaho. Full time, ang iyong trabaho. Ang uban, pili, mana, employed sa gobyerno, pero naamoy mga sariling negosyo na nag-demand doon o time. Pag-listen to this, mga women, still, you are not simply to help works for the Lord. Bisan anak kadaghan yung trabaho sa inyong panimalay, sa inyong negosyo, sa inyong sarili, mga sikap sa inyong panimalay o sa inyong trabaho sa gobyerno. You are not there simply to help the work for the Lord in the local church o sa circuit man o sa area o above sa district as well. Grabe kayo, no? Ang tinuod lang, na-bless kayo po sa ubang kinabuhi sa mga women din. Especially yun sa Ma'am Alde, ang inyong EWP District